Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Nationwide simultaneous earthquake drill kasado na bukas. OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno dumalo sa pagsasanay sa Global Cooperation and Training Framework sa Taiwan. OCD Chief nais palakasin ang papel ng mga civilian volunteers sa disaster response. Bulkang Kanlaon nananatili pa rin sa Alert Level 3. Mga evacuation camp sa syudad ng Kanlaon ininspeksyon. Ayudang pinansyal mula sa Tupad Program ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Disaster Risk and Management Caravan isinagawa ng Office of Civil Defense sa 6 na lugar sa Eastern Visayas. DOLE nagpaalala sa mga employer na magpatupad ng safety measure sa mga manggagawa sa gitna ng mainit na panahon. Trained first aider kailangan mayroon sa bawat pamilya o opisina ayon sa Philippine Red Cross. BJMP pinaigting ang mga hakbang upang maibsan ang matinding init sa mga piitan sa bansa. Joint Interagency Training and Exercise 2025 inilunsad ng AFP upang palakasin ang pagtugon sa mga kalamidad sa NCR. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, handa na ang lahat para sa nationwide simultaneous earthquake drill na isasagawa bukas March 13 sa Santa Rosa City, Laguna. Nanawagan naman si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa lahat na seryosohin at makilahok sa mahalagang aktibidad na ito. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. All systems go na para sa isasagawang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense sa Santa Rosa City, Laguna bukas, March 13. Sa auditorium na ito, gaganapin ang ceremonial pressing of the button pagpatak ng alas 3 ng hapon na hudyat ng pagsisimula ng earthquake drill kung saan inaasahan ang pag-duck, cover and hold ng mga lalahok sa iba't ibang panig ng bansa. Dadalo mismo bukas si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno para pangunahan ang aktibidad. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Yusek Nepomuceno ang kahalagahan ng ganitong pagsasanay dahil sa patuloy na banta ng lindol saan mang lugar sa bansa. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, nakapaloob ang bansa sa Pacific Ring of Fire na siyang dahilan bakit madalas sa mga sakuna, lalo na ang lindol. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, nitong December 2024, ang Pilipinas ay may risk index na 9.7 out of 10 para sa mga lindol kaya dapat itong paghandaan, lalo na ang banta ng The Big One o ang pagtama ng magnitude 7.2 na lindol, bunsod ng paggalaw ng West Valley Fault. Ayon kay OCD spokesperson Director Chris Doel Bendijo, mas pinalawak ngayong first quarter ang NCED. Bukod kasi sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ay lalahok din ang ilang taga-pribadong sektor. Meron po magpa-participate from the logistics at transportation sector dahil po gusto po nating makita rin yung koordinasyon sa ating mga pribadong sektor at nang sa ganon ay pagdating po sa totoong sakuna, makita po natin yung response time ng parehong aspeto po ng pamahalaan, pati rin po yung magagaling sa pribadong sektor. Meron po tayong nasa tracking, so yung pagdating po sa mga pag-response time, no, kapag meron po kailangan ipadala mga supplies, meron po tayo yung mga ating mga nasa transport sector na motorsiklo po, no? Titingnan din po natin yung kanila pong response para po pagka mga evaluation po ng mga sitwasyon, pagka po may mga kailangan puntahang medyo mahirap puntahang lugar dahil sa mga debris, ito po ay ating iti-testing dito po sa ating gagawin simultaneous earthquake.
Asahan din ngayong first quarter NCED ang iba't ibang senaryo na susubok sa kahandaan ng pagtugon ng iba't ibang response agencies. Nagkikreate po tayo ng senaryo, no? Ibig pong sabihin, bukod pa po sa lindol, tingnan po natin kung ano po yung mga pwedeng maging epekto ng pinsala ng lindol, no? So magkikreate po tayo ng iba't ibang senaryo. Meron po yung mga naipit po ng sasakyan, meron po yung nadaganan ng building, meron po yung mga naipit mo sa stranded sa ibabaw ng building kung paano po sila itatransport. Meron din po mga aspeto nito, no, kapag halimbawa po nasira yung isang penal facility kapag nagkaroon po ng jailbreak. Lahat po ito ay mga scenarios na tinitingnan po natin at pinaghahandaan po natin dahil alam niyo naman po, pagdating sa sakuna, hindi po talaga natin masasabi kung saan ito magaganap. Kung kaya't nag-create po tayo ng mga itong senaryo para sa ganoon makita po yung ating magiging response time at yung ating paghahanda. Dagdag pa ni Director Bendijo, patuloy ang ginagawa ng pamahalaan para mas mapaigting pa ang paghahanda sa pagtama ng malalakas na lindol. Meron po tayong tinatawag na Oplan Yakal. Ito pong ating duck cover hold. Ito po yung mga dapat nating gawin habang nangyayari ang sakuna, no? Habang umuuga pa po yung lupa, no? Pero after po nitong humupa, kapag medyo ligtas na po tayo makakalabas ng ating mga kabahayan, meron po tayong mga ina-identify na mga lokasyon, mga quadrant sa ating bansa kung saan maaaring pumunta ang ating mga kababayan. Bukod po dito, malapit na po matapos yung ating pagbabalangkas ng ating IRR, ng ating Ligtas Pinoy Center Act, no? Kung saan ang mga munisipalidad po ay magkakaroon po ng bawat isa ay magkakaroon po ng evacuation center. So ito talaga, Director, center, dito po sa batas na ito pong evacuation center na ito ay dapat po maka-withstand ng magnitude 8 na lindol, no? So ito po yung mga bagay at na yung pagtatayo nga nitong mga permanent evacuation centers ay pag naitayo na po natin ito, maaari na po natin din idagdag sa ating mga gagawing earthquake drill. Hinihikayat ni OCD Administrator Yusek Nepomuceno ang publiko na seryosohin ang earthquake drills dahil ito ay nagbibigay ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang epektibong tumugon sa pagtama ng lindol para makapagligtas ng buhay at mabawasan ang pinsala na dulot ng lindol. Yung ating pong paulit-ulit na pinapaalala sa ating publiko, yung ating very basic na duck cover hold, kahit paano naman po, no? Kahit tayo ay dumadalaw sa mga liblib na lugar sa ating bansa, meron po silang recall, no, sa duck cover hold. At yun naman po ang hangarin ng kahit anong drill, mag-create po ng isang experience na maaari nating mahugutan ng karanasan ng ating maalala kapag nangyari na po yung totoong sakuna, kung ano yun dapat gawin, no? So, masasabi po natin nagiging epektibo yung ating mga ginagawang ganito sa pagdidistribute at pagkakaskate po ng impormasyon na mahalaga kung ano mga dapat gawin sa panahon po ng sakuna. Muling nagpaalala si Yusek Nepomuceno na nangyayari ang lindol ng walang babala, kaya hinihimok niya ang lahat na makiisa sa pamahalaan para makamit ang isang handa at matatag na Pilipinas na kayang harapin ang hamon ng anumang lindol. Bayan, bawat segundo mahalaga. Kaya sabay-sabay po tayong mag-duck, cover, and hold. At makiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong pong March 13, alas 3 ng hapon. Tandaan, ligtas po ang bayan kung handa ang mamamayan. Bawat segundo ay mahalaga. Kaya sabay-sabay po tayong mag-duck, cover and hold. At makiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ngayong March 13, alas 3 ng hapon. Tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Bawat segundo mahalaga. Kaya sabay-sabay po tayong mag-duck, cover and hold. At makiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ngayong March 13, alas 3 ng hapon. Tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ako naman po si Princess Jordan mula sa IBC 13 ng inyong Balitang Pambansa. Are you ready for the big one?
Be ready and be prepared. Join us in the first National Simultaneous Earthquake Drill. This coming March 13, 3 p.m. Sabay-sabay tayong Magda, Cover and Hold! Dahil sa PDRR mong South Cotabato, bida ang laging handa. Nakaranas na po kayo ng linggo? Yes po. Nakaranas naman. Opo. Opo. Yes po ma'am, nakaranas na po. Nakaranas na po? Yes ma'am. Ako po, nung 2024. Ano pong ginawa niyo? Well, ano lang, nanahimik lang kami sa isang tabi. Siyempre, lumabas. Nakapit po sa naghanap po ako ng lugar na open po. Duck and cover and hold po ako sa lamesa. Sa mga drills mo na tinuturo is yung sa duck and cover and hold po. Lumabas. Doon, kwentuhan na. Estudyante pa ako, no? Kaya pila kami palabas ng school. Sali na sa first quarter. Nationwide. Simultaneous Earthquake Drill. Alas 2 ng hapon Sa March 13, 2025. sa oras ng sakuna. Sige, Director, ito pong first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Gaano po kahanda itong OCD Calabarzon dito sa event na to na mangyayari po bukas? Well, of course, kailangan po tayong handa 24/7, right? Even if wala pong NSED, we have to, of course, be always prepared ang region and also down to the LGUs. So, of course, this NSED is CIMEX. So, dapat hindi nga ma-practice to. Dapat, whatever happens, that we will see how we all will respond to the 7.2 magnitude earthquake drill. Bakit of all places po dito sa Calabarzon, ito yung napili natin itong Santa Rosa City? Why Santa Rosa? Well, Calabarzon were considered also Greater Metro Manila. And according to FIVOX, and of course, the fault line reaches until Calamba. So, if the 7.2 magnitude earthquake really happens and the epicenter will be in Metro Manila, affected po tayo ang San Pedro down to Calamba, Laguna. So, we chose Santa Rosa within the area, so one of the LGUs that will be affected by this earthquake. And we identified, when we looked at all the areas, we identified Santa Rosa as one of the will be affected. And Santa Rosa is an industrial area. So marami po tayong, nandito po ang Toyota, nandito po ang Coca-Cola, nandito po ang New Valley. So marami po mga areas dito na dapat natin tutukan. Kumpara po sa mga previous na mga nationwide simultaneous earthquake drill, ano po yung mga changes, ano po yung mga improvements na i-incorporate po o aasahan, i-expect po natin mga kababayan dito sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill itong bukas? I guess when it comes to any disaster, number one is communication. We have to have good communication with all the LGUs from the regional up to the national and from the regional down to the local. So I think that's one important thing we have to test is the communications between each other. And yung mga drill po, yung mga response, yung mga responder scenarios, ano po yung mga may expect po natin, Director? So, one will be fire, one will be vehicle extrication, mga aksidente while driving sa lakas ng earthquake. Siguro hindi niya makontrol yung car, accident. We also have a hazard material. That's kind of new because we did a hazard material because of our industrial parks here. But if there's an industrial leak, toxic leak, how we're gonna control that? So, BFP will handle that. So we will see which agencies will come in. DPWH for the clearing operations. But one important thing also I focus on Santa Rosa is because of the industrial parks. We have LTI, and we need to see their preparedness also. And one is Enchanted Kingdom. We have in the Philippines, we have one of the biggest theme parks here in the Calabarzon area, here in Santa Rosa. So what if the 7.2 magnitude earthquake hits and we have people in Enchanted Kingdom? How will Enchanted Kingdom, or how will we react to that disaster? And one also of the notable improvement siguro yung partnership with the private sector. Correct. Yes, we have ANCAS. So ANCAS will be
joining us. Angkas as the private sector, they will help us go around the area, check the area with the private sector. And of course, with the private sector close partnership with us, it'll be an easy, how do you say it, collaboration within the government and the private sector, and we'll be in sync when it comes to a disaster like this. Ito po, Director, kasi pag sinabi kasing NCED, parang doon na tayo sa dock, cover, and hold. Yes. So dapat, it should be beyond that eh. Correct. Parang ano dapat yung maging thinking na tumatak sa mga tao na hindi lang siya dock, cover, and hold. Kasi yun, gagawin mo yun pag nangyayari yung yung earthquake. So ano po yung take natin dito? So I guess what I want to tell the public is it's the before the earthquake, and of course during the earthquake and after. We do the dock, cover, and hold during the earthquake when it's happening. But how do we be prepared before this event happens? Before this actual 7.2 magnitude earthquake? Handa ba ating mga pamilya na mangyari to? Second, when the earthquake happens, dock, cover, and hold, what do we do after? Do we have a plan? I'm talking about tayo within our family, friends. How prepared are we na tayo ating mga kapamilya, yung mga anak natin na nasa school, paano sila i-contact. So I want people to realize that preparedness is very important before a disaster, during and after a disaster. Kasi we're talking about the muscle memory na dapat maging part siya ng consciousness ng mga tao. Si Director, yes. Basically, what you're saying, sir, is the muscle memory. We see this in Japan. You know, I've seen videos na mga little kids in Japan, pag mag-earthquake, automatic. Ang galing, they're 6-year-olds, 7-year-olds, but they know what to do. So we should be the same. We shouldn't panic, and automatic, when it happens, sanay po tayo, and it would be nice if we teach this also to our family. Consciousness, basically. That when something happens, especially an earthquake, something we cannot predict. Iba kasi ang earthquake, ang bagyo, we can see it coming. Ang earthquake po, it can happen anytime. So yun ang big difference, I think, sa disaster when it comes to earthquake. Okay, lastly na lang po, ano panawagan natin sa ating publiko na seryosohin talaga tong earthquake drill. Correct. Kasi it shouldn't be just a drill. Yes. So dapat talaga seryosohin, parang maging part talaga ng consciousness and priority ng bawat Pilipino. Correct. Sa mga kababayan kung hindi lang taga Calabarzon, sa buong Pilipinas, we have to take this seriously. The Office of Civil Defense, we do this to prepare our citizens for a worst-case scenario. Our Civil Defense Administrator, Undersecretary Nepomuceno, always reminds us that preparedness is key. We have to be conscious with our surroundings. We have to be prepared when it comes before the earthquake, during, and after the earthquake. And we want to spread this NCED, not just in the government, not just in the schools, but the whole private sector and everyone in the Philippines na when it comes to any kind of drill, we have to take it seriously. Bawat segundo mahalaga. Sabay-sabay po tayo mag-dock, cover, and hold. Bukas na po, March 13, ang nationwide simultaneous earthquake drill. Alas 3 ng hapon, tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Bawat segundo, halaga. Kaya sabay-sabay po tayong dock, cover, and hold. At makiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ngayong March 13, alas 3 ng hapon. Tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Maging ligtas, maging panatag. Ano ang NCED? Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Isa itong paghahanda para sa lindol. Pagtunog ng sirena sa loob ng 1 minuto. Mag-dock, cover, and hold. Pagtigil ng sirena, mag-evacuate sa ligtas na lugar. Huwag kalimutan ang go bag. Sa March 13, 2025, alas 3 ng hapon. Sabay-sabay tayong makiisa sa first quarter NCED. Bida ang lahat!
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Dingdong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Kapag lumindol ng malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Bawat segundo mahalaga. Kaya sabay-sabay po tayong mag-duck, cover and hold at makiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong March 13, alas 3 ng hapon. Tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Bawat segundo mahalaga, kaya sabay-sabay tayong mag-duck, cover and hold at makiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong March 13, alas 3 ng hapon. Tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Samantala, nag-inspeksyon ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas para alabin ang sitwasyon sa mga evacuation camp sa Canlaon City. Nabahagi naman ng tulong pinansyal ang DOLE Region 7 sa mga residenteng apektado ang pamumuhay dahil sa panganib ng Bulkang Canlaon. Dumating sa Jose Cardenas Memorial High School si Undersecretary Terence Calatrava ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Personal na inalam ng OPAV ang sitwasyon ng mga internally displaced persons. Ayon sa LGU ng Canlaon City, nasa 3,000 mga individual ang patuloy na apektado ng sitwasyon ng bulkan na nasa Alert Level 3 pa rin hanggang ngayon. Pinasinayaan din ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas ang isinagawang distribution ng financial assistance
ng Department of Labor and Employment Region 7 ng nasa 1,400 na benepisyaryo ng tulong panghanapbuhay sa mga disadvantaged workers o TUPAD program. Ayon sa DOLE Region 7, nasa mahigit 600 beneficiaries pa ang kanilang isinailalim sa profiling para masigurong lahat ng makatatanggap ng financial assistance ay mga tunay na nangangailangan. Patuloy pa rin ang babala at paalala ng VIVO sa lahat ng mga nakatira sa paligid ng Bulkang Kanlaon na manatiling mag-ingat at nakaalerto sa banta ng biglaan at mapaminsanang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa pinakahuling update ng PHIVOLCS ngayong araw, nakapagtala ang Bulkang Kanlaon ng 15 volcanic earthquakes. 1,712 na tonelada ng sulfur dioxide ang naibuga at nananatili pa rin ang pamamaga ng bulkan o ground deformation. At dahil nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Kanlaon, posibleng mangyari ang biglaang pagsabog, pagbuga ng lava, pag-ulan ng abo o ashfall, pyroclastic density currents, rockfall at pagdaloy ng lahar kung may malakas na pag-ulan. Kaya inirerekomenda ang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer radius mula sa tuktok ng bulkan. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng Mount Kanlaon. Samantala, umabot na sa higit 214 million pesos ang halaga ng tulong ng pamahalaan sa halos 13,000 pamilya o higit 48 individual na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Region 6 at 7. Higit 9.3 million pesos naman ang naipaabot na tulong ng Office of Civil Defense at PDRRMOs sa mga LGU at ahensya sa Central at Western Visayas. Dumalo po si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno kasama ang ilang opisyal ng ahensya sa 3 araw na Global Cooperation and Training Framework o GCTF workshop sa Taiwan kung saan tinalakay ang napaka-kritikal na papel ng mga sibilyan sa pagpapalakas ng national resiliency. Ginanap sa Taipei Marriott Hotel ang pagsasanay mula March 4 hanggang 6. Ayon kay Yusek Nepomuceno, mahalaga ang pagbuo ng isang matatag na puwersa ng civilian volunteers na nagsisilbing force multipliers ng ating sandatahang lakas. Ipinakita sa workshop ang mga epektibong modelo mula sa mga bansa tulad ng Taiwan, Sweden at Germany kung saan ang aktibong partisipasyon ng mga sibilyan ay nakatulong sa kanilang kakayahan sa emergency response. Sa unang araw ng workshop, tinalakay ang pambansang pagkakaisa para sa whole of society resilience, ang pagpapalakas ng pagsasanay sa civil defense at ang mga strategic na paghahanda para sa mga emergency. Samantala, sa ikalawang araw, nakatuon ang mga talakayan sa proteksyon ng mga kritikal na infrastruktura at pagpapabuti ng medical preparedness at pagpapatatag sa information, transportation at financial networks. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, dapat palakasin pa ang civilian response capabilities ng bansa gaya na lang ng National Reserve Corps Service na tutulong sa pagtugon sa iba't ibang mga insidente ng sakuna at kalamidad. Binisita rin ni Yusek Nepomuceno ang National Fire Agency Training Center sa Nantu kung saan nagkaroon ng mga demonstrasyon sa pagsugpo sa sunog at pag-iwas sa sakuna. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, dapat maging handa ang bansa lalo na sa mga tinatawag na unforeseen events gaya na lang ng human-induced calamities, gaya na lang ng CBRN o chemical, biological, radiological, and nuclear incidents. Nagpasalamat naman si Yusek Nepomuceno sa pamahalaan ng Taiwan at partner countries gaya ng Estados Unidos, Japan, Australia at Canada sa pag-oorganisa ng workshop na nagbigay ng mahalagang plataporma para sa pagpapalakas ng pandaigdigang kooperasyon at pagbabahagi ng kaalaman na magagamit ng Pilipinas para sa patuloy na pagsisikap ng bansa na mapabuti ang mga strategiya sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Nagsagawa kamakailan ang Office of Civil Defense Eastern Visayas ng Gawad Kalasag Seal at Humanitarian Assistance sa kanilang Disaster Risk and Management Caravan na isinagawa sa 6 na lugar sa Region 8. Ang naturang GK Caravan ay binuo kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices at ng Local Disaster Risk Reduction and Management Officers Associations. Ang nasabing aktibidad na nasimula noong 2022 ay para maihanda ang bawat lokal na pamahalaan sa mga makabagong pamamaraan sa disaster and risk management.
Ito ay para paghahanda na rin sa anumang posibleng sakuna. Samantala, ipinagmalaki ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ang naging pagsulong ng Pilipinas pagdating sa disaster risk reduction. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na Emerging and Disruptive Technologies sa isinagawang UNDRR organized workshop sa World Bonsai Forum sa Japan. Nakatutok ang naturang sesyon sa pagpapalakas ng kolaborasyon sa siyensya, teknolohiya, akademya at pribadong sektor pagdating sa tinatawag na disaster resilience. Kabilang sa mga tinalakay ang pag-adopt sa emerging technologies, kabilang ang pamamaraan kung kulang ang pondo o may financial constraints, technical capacity gaps at limitasyon sa infrastruktura. Ibinahagi ni Assistant Secretary Alejandro ang best practices ng Pilipinas pagdating sa early warning systems, risk assessment at policy integration. Nagbigay ng keynote address si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa public installation ng mga bagong halal at bagong appoint ng mga opisyal ng Corregidor Lodge No. 3 ng the most worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Idinaos ang seremonya sa New Plaridel Masonic Temple sa Ermita, Maynila. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Nepomuceno ang kabuluhan ng mga mason sa lipunan at kinilala ang kanilang mahalagang papel bilang partner sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Hinikayat din niya ang organisasyon na patuloy na suportahan ang pagsusulong ng disaster risk reduction and management, lalo pat isa ang Pilipinas sa mga bansang pinakatinatamaan ng sakuna. Nanawagan din siya ng pagkikipagtulungan sa pagtataguyod ng mga hakbang para lalo pang paigtingin ang katatagan ng bansa pagdating sa kalamidad. Dinaluhan ni Office of Civil Defense Central Visayas Director Joel Eristain ang dalawang aktibidad na inilunsad ng tanggapan na nagbibigay ng karunungan at technical assistance. Mula Marso 3 hanggang 7, sari-saring training ang ibinigay ng tanggapan, kabilang ang updating ng contingency plans ng Mandaue City at pagsasagawa ng ICS Level 4 All Hazards Incident Management Training sa Lapu-Lapu City, na silang mga pinuntahan ni Eristain. Sa kanyang mensahe sa mga lumahok sa pagsasanay, hinikayat niya ang mga ito na gamitin ang kanilang mga natutunan bilang incident managers at samantalahin ang pagkakataon na tumulong sa disaster response para sa Mount Canlaon. Pinasalamatan din niya ang mga local DRRMO sa kanilang inisyatiba para paigtingin ang kanilang kakayahan at ng mga komunidad. Kumustahin naman natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy lamang ang pag-iral ng easterlies, lalong-lalo na po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, maaliwalas na panahon ang inaasahan po natin sa buong kalupaan. At kung may mga pag-ulan man ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Sa mga susunod na araw, dahil wala din po tayong inaasahan na LPA o bagyo na posible pong makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa for this week, ay asahan po natin ang generally fair weather conditions. Magpapatuloy po yan sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pong mga kapalaot ang ating mga kababayan ngayong araw. Iba yung pag-ingat lamang po sa mga plano pong malaot sa silangang dagat baybayin ng Luzon, maaring maranasan pa rin po ang moderate to rough or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Samantalang kahapon po yung heat index forecast or rather yung mga na-compute po natin na naitalang heat index dito po sa Metro Manila. For Metro Manila area naabot po ng 36 hanggang 39 degrees Celsius yung computed heat index. At yung pinakamataas naman po na itala sa buong bansa ay naranasan po sa San Jose, Occidental Mindoro na umabot ng 46 degrees Celsius. Sinusundan po yan ng Dagupan City, Pangasinan at 44 degrees Celsius. At dito din sa Virac, Catanduanes na umabot ng 43
degrees Celsius. Meanwhile, ngayong araw, yung forecast po natin na heat index amounts or values for Metro Manila po ay maaaring umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius, mas mataas po kumpara kahapon. At yung pinakamataas naman po ngayong araw ay maaaring maranasan sa Dagupan City, Pangasinan na maaaring umabot ng 44 degrees Celsius. Rhea Torres po mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Naniniwala ang Philippine Red Cross na dapat mayroong tinatawag na trained first aiders sa bawat bahay o establishmento dahil na rin sa posibleng pagtaas ng kaso ng heat stroke o heat exhaustion. Ayon sa Red Cross, mayroon silang 2 milyong volunteers sa buong bansa. Pero mainam na mayroon sa komunidad mismo maging kapamilya, kapitbahay na marunong sa first aid maging sa paggagamot sa mga sugatan para maiwasan na may mamatay. Kung wala pa, itinutulak ng Philippine Red Cross na may sumailalim sa pagsasanay kaugnay sa first aid, lalo na sa heat stroke o heat exhaustion. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang mga employer na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa at magpatupad ng mitigating measures tulad ng heat break ngayong matindi ang init ng panahon sa buong bansa. Ang heat break ay pansamantalang paghinto sa trabaho tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, kung kailan tirik ang araw at nasa pinakamataas ang temperatura. Ayon sa DOLE, tinututukan ngayon ang mga manggagawang nasa construction industry na laging bilad sa initan. Kailangan mayroon silang protective heat equipment bilang pananggalang sa init ng araw. At kahit nasa air-conditioned workplace naman ang ibang empleyado, hinihimok pa rin ng DOLE ang mga kumpanya na magpatupad ng adjustment sa oras ng trabaho, tulad ng pagpasok ng mas maaga para hindi maipit sa trapiko at ma-expose sa matinding init ng panahon tuwing papasok at uuwi mula sa trabaho. Maaari ring magpatupad ng buddy system para ma-monitor ng mga empleyado ang bawat isa kung nasusunod ang mga break. Ayon sa DOLE, makabubuting magkaroon ng 30 minutong break kada 2 o 3 oras para maka-recover ang katawan sa nadaramang init. Siguraduhin ding maayos ang bentilasyon sa mga opisina upang tubaloy ang hangin. Pagkakaroon ng safety officer at first aider sa mga kumpanya, paglalagay ng malinaw na emergency exit signs lalo't ang Marso ay Fire Prevention Month, pagbibigay sa manggagawa ng medical check-up, adjusted working hours at libreng access sa inuming tubig. Iniutos na ng Bureau of Corrections sa lahat ng jail facilities na ayusin ang bentilasyon sa mga piitan ngayong matindi ang init ng panahon. Sa Manila City Jail, siksika ng mga kulungan dahil umabot na sa 250% ang congestion rate. Nasa 3,000 na ang PDL kumpara sa ideal capacity nito na 1,000 lamang. At ang labis na init ng panahon ang lalong nagpapalala sa sitwasyon sa mga piitan sa buong bansa. Sa ngayon, pinagagana na ang mga karagdagang industrial fans na isang paraan upang hindi magkasakit ang mga PDL at inaayos na rin ang mga bentilasyon upang maglabas-masok ang hangin sa mga dormitoryo. Umaasa ang pamunuan na makatutulong ito para maiwasan ang pagkakasakit ng mga PDL lalo't bukod sa hypertension, tumataas din ang kaso ng sakit sa balat tulad ng bulutong tubig sa mga PDL tuwing mainit ang panahon. Ipinatupad na ng Metropolitan Manila Development Authority ang 30-minute heat stroke break para sa kanilang mga traffic enforcer at street sweeper epektibo mula March 3 hanggang 31. Ayon kay MMDA Chair Attorney Don Artes, nakaschedule ang break para hindi maantala ang operasyon habang pinangangalagaan ang kalusugan ng mga traffic enforcer at street sweeper laban sa init ng panahon. Ito ay para makapahinga sa lilim at makainom ng tubig. Ayon pa sa MMDA, kung aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, bibigyan pa sila ng karagdagang 15 minutong pahinga. Mas pinalakas pa ang kahandaan sa pagtugon sa mga kalamidad sa National Capital Region. Inilunsad ng Joint Task Force NCR ng Armed Forces of the Philippines ang Joint Interagency Training and Exercise 2025 sa Camp Aguinaldo nitong Sabado. Katuwang nila rito ang iba't ibang partner agencies. Ayon kay JTF NCR Deputy Commander at Exercise Director Colonel Romel Recinto,
Ang interagency training exercise ay patunay ng paninindigan ng lahat na protektahan at pagsilbihan ng publiko. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng kahandaan at pagtutulungan, masisiguro ang kakayahan ng lahat ng kanilang puwersa na humarap sa anumang krisis, mula sa natural na kalamidad hanggang sa mga banta sa seguridad. Tinitiyak din nito ang mabilis at epektibong pagresponde sa malalaking emergency at security contingency sa loob ng Metro Manila. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging